Magandang araw! Tensyon ang sumiklab sa Baguio City Jail matapos magprotesta ang mga PDL laban sa kanilang warden. Sa ibang bansa, patuloy ang pagbangon ng Gaza matapos ang matinding digmaan. At sa bansa naman, sinuspindi ang mga klase sa Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng trangkaso. Ngayon, dumako tayo sa ating lokal na balita mula mismo sa Baguio City. Maayong adlaw mga kasimanwa. Tensyon ang nagluntad sa Negros Occidental District Jail sa Baguio City matapos nga magpatigayon sang noise barrage ang mga persons deprived of liberty o kon PDLS. Agod ipinawagan ang pagtangtang sang ila jail warden kag ang pagtapos sang ginareklamo nga mga abuso sa sulod sang prisuhan. Subong magkakadto kita live kay Jesh nga yara sa Baguio City. Jesh, mahambal mo bala sa amon ang masami nga sitwasyon dira sa lugar subong? Suno sa mga ulat, madamong nga persons deprived of liberty o kon PDL sa ang nag-ahakig kag nagsaka sa atop sa prisuhan kaina sang aga. Nagpanaog sa mga hutik naggasagaw para sa reforma. Ilang ginapangabay, matarong nga pagtrato, katungdanan, nga makakomunikar sa ila pamilya kag ang pagtapos sang ginatawag nila nga hindi hustong mga pulisya sa sulod sang prisuhan. Ginapahayag sa mga priso nga ang ila acting warden, si Chief Inspector Attorney Crisel Awe amo ang nagpatuman sang istrikto nga coupon-based system sa pagbakal sa mga produkto nga ginasiling nilang nagadala sang mahal nga presyo kag kakulangan sang supply. Ang mga pamilya sa mga priso sa guasang pasilidad nagupod man sa ila panawagan kag ginapangapay sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP nga imbestigaran ang issue. Sa pihak nga bahin, ginpahayag sang BJMP nga ginhimo na nila ang investigasyon. Kag ginapahibalo man sa publiko nga ginapahugtan ang seguridad matapos nga may na-report nga pusil nga ginlabay sa sulod sang prisuhan sang Agosto. Ginapamatud-an man sang BJMP nga ang cashless o kon coupon system gintuyo agod malikawan ang korupsyon kag mapadayon ang kahilwayan sa sulod. Suno sa ulat, natapos ang protesta kaina hapon nga malinong, kag wala sang may nasamaran. Ginpabutyag man sang BJMP nga si Attorney Awe nagresign na sa iya pwesto bilang warden kag may bag-o nga officer in charge nga ginpili samtang nagapadayon ang investigasyon. Subong naglaom ang mga priso kag ila pamilya nga mapatian na gid ang ila mga tingog kag reklamo. Ini si Joshua naga-report gikan sa Baguio City. At ngayon, sa ating nasyonal na balita, meron na namang dumadaming kaso ng mga sakit ng pangtrangkaso ang sintomas. Dahil dito, 2 araw na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila. Nakatutok si Ashley Viado. Salamat, Rizel. Ayon sa ibang mga pampublikong paaralan, sila ay abala sa paglilinis. Katulad sa paaralang Don Alejandro Roses Senior Science and Technology High School sa Quezon City. Ang mga tauhan ay tulong-tulong sa paglilinis sa kanilang paaralan para maiwasang magkasakit ang mga estudyante. Tulad din ng Marikina, wala munang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila hanggang bukas. Inutos yan ng DepEd para sa disinfection at sanitation ng mga paaralan dahil sa tumataas na kasong influenza-like illnesses o mga sakit na pangtrangkaso ang sintomas. Narito ang buod ng balita mula sa Department of Health. Karamihan sa mga kaso ng influenza-like illnesses ay nasa edad 5 hanggang 14. Mahalaga na huwag papasukin sa paaralan ang mga batang may ubo, sipon o lagnat. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng influenza ay ang rhinovirus o kilalang common cold. At mas mababang bilang ng influenza-like illnesses ngayon
kumpara noong nakaraang taon. Ngunit inaasahang tataas muli Nobyembre hanggang Pebrero. Ang payo ng DOH, magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at alagaan ang katawan. Balik sa iyo, Raisa. Gaza is rebuilding after a devastating war, but the road to recovery will be long and challenging. The international community is pledging support, but the people of Gaza still need help accessing basic necessities. We're going live now to Bia, who's reporting from Gaza. Bia, can you tell us more about the situation on the ground? Yes, I'm here in Gaza. Gaza is facing a monumental task, rebuilding after years of devastating conflict. The estimated cost ranges from $53 billion to $70 billion. The destruction is widespread, with over 280,000 homes damaged or destroyed, and critical infrastructure severely impacted, leaving millions without access to necessities like water and electricity. Food is hard to come by, and aid has increased since the ceasefire, but there's no established framework for its orderly distribution. The humanitarian crisis is dire, with at least 67,938 people killed in Gaza. The international community is pledging support, but the road to recovery will be long and challenging one. The Palestinian Authority is seeking a significant role in Gaza's reconstruction, but Israel opposes any involvement of the Hamas or the PA, adding to the complexity of the situation. The people of Gaza are counting on the international community to help them rebuild their lives. It's a daunting task, but with the cooperation and support, there's a hope for a brighter future. That's the latest of the situation in Gaza. We'll continue to follow this story and bring you updates as more information becomes available. Thank you, Bia. We'll be monitoring the situation closely.